Magandang gabi po. Magandang gabi, Burns. Magandang gabi po, Ma'am Kay. At sa lahat How are you? ngayon, eto po nilalamig kasi umuulan. Umuulan na naman, tag-ulan na nga ulit. Dito rin sa Maynila ay tag-ulan at medyo matraffic sa Quezon City at Pride celebration today. Sa mga kasama namin ay pagbati sa lahat sa araw na ito. So, today kami po uli ni Berna. Welcome back sa amin. At baka sa mga susunod na Sabado sina Sir Ed at saka si Ma'am Girlie na mag-host sa Senior City. For tonight, i-host po namin dalawa ni Berna at ang ating pong topic sa gabi na ito ay Burns. Ayan. So, ang aming pong topic dito ay ang pangangalaga ng lupa para sa kinabukasan. At ang inyong alternative co-host po kami ni Ma'am Kay ay nagbabalik at na-miss niyo po ba kami? At kahit po hindi, okay lang. Kami. Magandang gabi pa rin sa ating lahat. At ngayon po sa episode po natin ngayon ay ikadalawamput-isang episode na po tayo ngayon sa Senior City Kwentuhan. And the Senior City Kwentuhan is into our fifth year, co-hosted po by Ma'am Girlie Villariba and Sir Ed De La Torre. And also simultaneously live stream po sa iba't ibang Facebook pages ng Inet Philippines, Senior City, Senior sa panahon ng COVID, Lapis o SISO, at of course, the Philippine Rural Reconstruction Movement po or PRRM. And ngayon po again ang pag-uusapan po natin ay ang pangangalaga ng lupa para sa kinabukasan. And this topic revolves around po sa desertification and drought in the Philippines and yung sustainable land initiatives para po makombat natin tong desertification and drought. And the resource persons po na ating pong mapapakinggan ngayon ay ang dalawa pong magkikisig na mga speakers natin from ano po siya, ah, yung isa po ay si Engineer Gemma Rakid and siya po ay isang agricultural engineer from the Bureau of Soils and Water Management under po yan ng Department of Agriculture. And then, of course, our very own si Sir Charlie Raso naman po from Philippine Rural Reconstruction Movement to also share yung mga inisyatiba po na ginagawa po ng PRM on the ground para po makombat yung desertification and drought dito po sa Pilipinas. So, ayun po. Yan. Naririnig niyo si Berna sa mga salitang desertification and drought, pero ano nga ba yan? Papaliwanag po sa atin mamaya ni Engineer Jamar. Kaya po ang pamagat din ng ating episode ngayong gabi ay pangangalaga ng lupa para sa kinabukasan. Parang ang may kulang yun eh. Hindi lang naman para sa kinabukasan ng pangangalaga ng lupa, para sa ngayon din. At bakit kailangan yan? Ipapaliwanag po yan ni Engineer Jamar. So, pakilala mo muna, ay pakita natin ulit ang larawan ni Gemar at ang title ng kanyang presentation. Yan po, si Perns, ikaw? Yes po. And ayun na po siya po si Engineer Jemar G. Rakid. So nabanggit po ni Ma'am Kay kanina na hindi lang para sa kinabukasan, kundi sa ngayon po mismo. So siguro po ang magiging title na natin ngayon, desisyon na naman kami. Binago? Pangangalaga sa lupa para sa kasalukuyan at kinabukasan. Okay, Yan. K-Boy po. Yan. So, medyo mahaba po itong pag-share sa atin ni Engineer Gemar. So, i-chop-chop po namin siya at chika po tayo ng konti sa gitna ng bawat isa para mas manguya natin kung ano nga ba yung mga mahahalagang sasabihin ni Gemar. I-show ko na nung June 17 po, yan pala, kaya din ito ang topic natin ngayong gabi.
Noong June 17 ay World Day to Combat Drought and Desertification. At yung PRRM po ay nagkaroon ng online lang naman po, online na conversations on sustainability. At ang title po ay Drought and Desertification, no? Combating Drought and Desertification through Sustainable Land Management Initiatives. At isa po sa mga tagapagsalita sa online conversations na yon ay si Engineer Gemar. So ito pong ipapakita namin sa inyo ay video recording nung kanyang sharing nung Lunes, nung June 17. Show ko na Burns yung kanyang video. Yes. Yan. Pakinggan po natin si Engineer Gemar, lalo na yung mga unang bahagi. Mahalaga po yung kanyang sasabihin. At check natin kung siguraduhin ko lang po na may sound. Ayan. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. So po, our discussion po ngayon ay about fighting land degradation through soil conservation farming. So ngayong taon po, ang tema po ng Desertification and Drought Day ay #United for Land, Our Legacy, Our Future. So yan po yung ating tema for the observance of Certification Drought Day for this year po. So nakatuon sa ating kinabukasan. So sa lupa, nandun na naagapay nun yung ating kinabukasan. So bakit nga po ba June 17 sineselebrate o in-observe itong Desertification and Drought Day o previously World Day to Combat Desertification? Ito po kasi ay definition po dun sa adoption ng UNCCD o United Nations Convention to Combat Desertification na inadopt po noong June 17, 1994 and entered into force no December 26, 1996. Ito po is isang special UN agenda na na-born out po during the 1992 Rio Summit along with the UNFCCC and CBD o United Nations Framework for Climate Change and CBD for Convention of Biodiversity. So, and ito po ay ang isang only legal binding agreement at a global level linking environment and development to SLM o tinatawag natin sustainable land management. So pagtungkol po sa usapin na land degradation, desertification and drought, at a global level, meron po tayong UNCCD. And as mentioned po kanina, may tatlong na buong convention during the 1992 Earth Summit, UNCCD, UNFCCBD, and tayo po sa BSMM at bilang ang Pilipinas, isa sa mga country parties ng UNCCD, ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management po ang naatasan maging national focal point for the UNCCD. So ano nga ba yung land degradation na pinag-uusapan po natin? Ayon po sa definition ng UNCCD, ito daw po ay yung reduction or loss of biological or economic productivity and complexity ng ating mga kalupaan na resulta po ng iba't ibang land use or process or combination ng mga process arising sa ating mga human activities. So ito po yung mga karaniwang example po ng mga muka na land degradation sa ating bansa sa Pilipinas po. Sa mga sloping areas po natin, sa mga kabundukan, nakapapansin po natin na mayroong mga erosion, typical po sa atin lalo sa mga dahilig na bahagi ng mga lugar po natin. Meron din po tinatawag na chemical soil deterioration, yung pagbaba ng fertility, yung pagiging acidic ng lupa. Meron din pong tinatawag na physical soil deterioration, yung compaction, yung mga waterlogging. And yung nababanggit kanina, yung lupa, yung sa land degradation, kabahagi na rin yun yung ating tubig, yung ating mga water resources. So meron din water degradation, yung mga pagbaba ng quality ng ating mga tubig. And meron din pong biological degradation, yung with regards sa mga soil biodiversity at pagbaba o pagkawala ng ating mga vegetation cover po. At nabanggit po natin kanina na yung land degradation po ay may kaugnayan po dun sa climate change and biodiversity. Kaya nga po yung tatlong convention na yun ay nabuo. Biasa po dito sa UNCCD reference po natin, yung land degradation po LD
ay driver po ng pagkawala ng biodiversity natin sa pamamagitan po ng mga land use change, habitat loss, and fragmentation. So yung mga nakatira, mga buhay sa lupa, ibabaw at ilalim ay naapektado kapag hindi na maganda o maayos yung ating land resources. At the same time, yung land degradation din po ay driver din po para mas yung climate change natin ay mas maging ma-intense yung climate change natin through emission ng mga greenhouse gases and reduced uptake of carbon. At the same time, biodiversity or BD ay nakapag-intensify din po ng land degradation process through reduction o decreasing land productivity, soil health. At ganoon din po yung climate change po through the malakas na pag-ulan, pagtuyo, flooding na lumalala, yung soil erosion, yung vegetation loss, nakaroon ng mga wildfires at water scarcity. Ngayon nga po, nabanggit ko meron tayong mga ginagawang study o assessment para makita natin kung gano'n na ba kalala o marami ba bang lupang productive or mas marami na yung degraded natin. And bilang nabanggit natin yung problema, yung land degradation, ano naman po kaya yung solution or antidote for land degradation? Ayan po. Yan po yung unang bahagi po ng sharing po ni Engineer Jemar. And dahil po itong itong excerpt po na pinapakita po namin ay galing po doon sa conversations namin noong June 17. At dahil ang June 17 po ay ang celebration natin sa World Day to Combat Desertification and Drought Day. So, ang pinaka-tema po sa taon na to para po dito sa World Day na po na sineselebrate po natin every June 17 ay #United for Land, Our Legacy, Our Future. And naka-emphasize po talaga doon kung bakit importante na pangalagaan natin yung ating mga kalupaan. And saktong-sakto po talaga yung mismong topic po natin ngayong gabi. Kasi yun po talaga yung yung pinaka-thought or gustong mensahe po ng Drought Day po natin para dahil sineselebrate po natin siya ngayong taon. And salamat din po kay Engineer Jemar sa UNCCD 101. Wow, totoo. 101 talaga yan ng Yes po. UNCCD. Natutunan ko rin, Burns, na hindi pa gaanong hindi kasing lala ang drought and desertification conditions dito sa Pilipinas kaysa sa drought and desertification conditions sa ibang bansa, sa ibang bahagi ng mundo katulad sa Africa. So malala talaga sa kanila, mas malala ang condition. Pero kaya natin ginagawa yung mga babanggitin later on ni Engineer Jemar na sustainable land management initiatives para hindi na tayo umabot sa ganun pang level ng pagkatuyot ng ating lupa. So kahit hindi pa gaanong grabe, wag na nating paabutin. Pagtulungan na nating mag-prevent o maiwasan yung lubusan at extreme na pagkatuyot ng ating kalupaan. Hindi lang yung pagkatuyo, no, kundi yung pagkawala ng mahahalagang nutrients sa ating lupa. Kasi ang ibig sabihin nun ay produksyon ng pagkain at ibig sabihin nun ay food security nating lahat. So, yun din yung isang mahalagang connect nun. Hindi lang food security natin, sabi nga ni Engineer Jemar ay yung nakakabit din siya sa saribuhay o yung biodiversity, yung pangangalaga rin natin sa iba't ibang klase ng buhay na nandito sa mundo. So, ano nga ba yung sustainable land management initiatives? Itutuloy po natin yung yung kinakwento ni Engineer Jemar. Pag nakita ko na yun, ayan. Pakinggan po natin siya. And bilang nakita po natin problema, yung land degradation, ano naman po kaya yung solution or antidote for land degradation? So ito naman po yung tinatawag nating Sustainable Land Management o SLM.
Yung SLM po, as defined po ng Rio Earth Summit 1992, ito daw po ay yung use of land resources, kasama po yung soil, water, animals, and plants for the production of goods to meet the unchanging human needs while simultaneously ensuring the long-term productive potential of these resources and the maintenance of their environmental function. So dito po, through sustainable land management, binabalanse po natin yung demand, human demand, at the same time yung environmental conservation or protection. At marami na po tayong mga SLM methodologies, mga practices, and yung disenyo po ng sustainable ng SLM po ay depende po. Hindi wala po tawag na one size fits all. So depende po yun sa local environment, sa konteksto ng socio-economic and cultural aspect po. And each local context po requires assessment for the most appropriate way to achieve SLM. And SLM practice po are available for all ecosystem and land use types. And based po sa tinatawag nating WOCAT database o word overview for the conservation and approaches and technologies o WOCAT, meron na po na document around the globe po na as na 2,400 SLM practices. And sa Pilipinas po ay meron ito po around 52 technologies and approaches po. So nandito po sa link na to kung para makita niyo po yung mga iba't ibang SLM practices na document po using the WOCAT questionnaire po. Or i-visit nyo lang po yung WOCAT website po. As mentioned po kanina, ang goal po ng sustainable land management is to balance yung environmental protection and siyempre po sa agriculture, in terms of agriculture, we have to balance yung high yield dun sa environmental protection given po yung socio-economic condition and yung biophysical condition ng isang land user po. So tayo po sa BSWM, Bureau of Water Management, ay nag-i-implement po itong SLM o soil conservation technologies po. Na in particular po, mostly po ang SLM practices po natin na in-implement o pinapromote ay mayroong patungkol sa soil fertility management, mayroong pong tungkol sa runoff management and soil erosion control, improve vegetation and cover, and improve tillage practices po. And marami po ibang mga functions na teams with regards to them. So pagpatungkol po about sa soil fertility management, ito po ay yung mga consist na mga agronomic measures po natin, kagaya po ng application ng mga organic manure, yung compost, green manure, paggamit ng mga soil conditioner and soil cover management, kagaya ng mulching, crop rotation, and weed management, which are intended po to improve our soil fertility and simultaneously enhance our soil structure. So, ano po ba yung mga example? Yan po yung composting, you have yung the mulching po, yung trash line, imbis na susunugin po natin yung mga crop residue, either we incorporate and during land preparation po, or we establish trash lines po. And syempre kasama rin po yung balanced fertilization strategy o yung combination po ng organic and inorganic fertilizer po. Kasama rin po sa soil fertility management po yung pag-iiwas po natin sa monocropping. So we promote po yung crop rotation or alternate strip arrangement. So primarily po for mga nag-first cropping na ng legume, either rice on corn. Then during second cropping, we encourage them po to plant legumes po. With regards naman po sa runoff management, soil erosion control, as well as improved vegetation and cover, meron po tayong tinatawag na mga vegetative measures involving the management of vegetation cover to protect the soil from runoff during heavy rains. Example po nito yung mga buffer strip cropping or hedgerow intercropping, multi-story strip o multi-story cropping system. And kanina po yung improved fallow kasama rin po sa vegetative measure for the soil cover po or vegetation cover, improved fallow or alternate strip arrangement. Meron din naman po tinatawag mga structural measures
Ito involved naman po yung mga construction or level of nearly level platforms, yung mga terracing po natin, and or rock wall along contour lines at suitable intervals to allow agriculture and slope while limiting runoff or increase water retention capacity of the soil. And kasama rin po sa mga practices po nito yung paggawa po ng mga check dams and small water impoundments po. And sa succeeding slide po yung mga pictures po ng mga iba't ibang practices po nito. So meron po tayong mga iba't ibang vegetative barriers, yung mga paggamit po ng lemongrass na tinatanim po natin along the contour lines, kaya naman po vetiver grass. Meron din po yung mga natural na damo lang po na nandun sa area, meron po tayong tinatawag na NVS o natural vegetative strips. And another type of vegetative barriers po yung mga forage na pangtulong din po sa soil erosion. At the same time, pwedeng cut and carry na pakain sa mga livestock po natin. And yung mga seeds po ng mga forage nito ay pwede rin pong i-market or ibenta. Same as well din sa mga lemongrass kanina. And may mga iba pong mga materials gaya ng pineapple slip and pigeon pea na pwede rin po magamit na as vegetative barriers na itatanim po doon sa mga contour lines po. So, meron pong pang eliminate o prevent ang soil erosion. At the same time, may additional source of income o pagkain sa mga land users o farmers po natin. Kasama rin po, medyo malabo yung relay trapping. So, ito po yung pag meron po tayong rice and corn. Dito po sa picture ay corn na unang itananim and mga after ilang days or months, sinabayan po siya ng, I think, sweet potato po ito. So, relay cropping po. So, meron din pong additional vegetation cover po dun sa ating lupa po. And kung may mga tinatawag na mga galis o biyak ng lupa po, pwede tayong gumamit po ng mga kawayan, mga sanga ng sagi, sanga ng mga puno, and iba't ibang mga materialis po para makagawa po ng parang bakod o tinatawag nating brush dam po. And kung sa area po na ating lugar, maraming mga bato, maraming presence ng mga bato. So pwede pong gumamit ng tinatawag na rock, pwede pong gumawa ng rock wall terracing or stone line, mga linya ng bato na ilalagay po dun sa nagawang contour lines po. And pwede rin pong ganito yung multi-story farming system, yung mga mixed fruit trees. So, prevent ng soil erosion, at the same time, mayroong additional source of production, food production or crop production. So ito po yung mga fruit-bearing trees and yung mga agroforestry po na tinatawag po natin. And meron din po tayong mga nakita sa Nagperlan, gumagamit po sila ng highly diversified cropping system in live trellis system. Ito po ay mga madre di cacao po yata. Na intense live trellis po. Then sa ilalim po ng mga iba't ibang mga gulay po. Then itong mga madre de cacao po, yung mga mga dahon po niya ay pinuputol, kinakat, and then nagiging source ng nitrogen. Kinakalat lang din sa lupa po. And ito po, yung nabanggit po kanina, yung mga SFR po natin, mga small farm reservoir, mga check dam, and mga tinatawag po natin small water impounding system o SWIS. Ito po isang example. Ito rin po ay mga SLM practices or measures po kasi po ay kinokollect po na yung rainwater na instead po na dumaloy po doon sa mga low-lying areas po natin. So dual purpose po siya, isang soil conservation of measure at the same time source ng water system po natin. Yan po. Yan po ang ikalawang bahagi ng sharing ni Engineer Jemar. Ito po ay ilang sustainable land management technologies na binanggit niya na kung maaalala niyo yung apat na pamamaraan ng mga sustainable land management methods or strategies. Ang naalala ko dun sa binanggit niya ay merong sustainable land management method for all land use types. Patag man yan, tuyo, dahilig. Dahilig, yung yata ang sloping na sinasabi nila. Na. So yung may slope, matarik man o medyo hindi masyadong steep,
mabasa, merong tubig na available o wala. Meron silang sinasabing SLM for all types of land use. Tapos, para sa mga techie dyan, binanggit ni Engineer Jamar yung WOCAT, WOCAT. Kung gusto niyang mapag-aralan pa itong mga iba't ibang pamamaraan na to, punta lang kayo dun sa website na yon. Correct, Bernadette? Yes na yes po. And fun Yes. fact din po kasi, like, nabanggit din po kanina na 197 na po yung country parties ng UNCCD. So, ibig po sabihin, ganong kadaming countries na po yung may problema po talaga sa desertification and drought. And dati naman po, hindi kasama ang Pilipinas. Pero ngayon, nakasama na po siya. Dahil grabe na po ang pagbaba ng kalidad ng ating kalupaan. Pero, hindi naman po siya gano'n katulad na kagrabe nga po na nabanggit ni Ma'am kay like sa South Africa. So ngayon pa lang po like inaano na po talaga nila like iniingayan na po talaga ng BSWM and even ng mga CSO partners din po natin yung pag-promote po talaga nitong Sustainable Land Management Practices o SLM. And from the word itself po na sustainable talaga siya kasi um doon dito pinapakita yung paano nga ba talaga natin properly na pinapangalagaan yung ating kalupaan and paano ba talaga siya dapat ginagamit for food production and at the same time keeping that environment protection na binabanggit din po ni Sir Jemar kanina. And yun nga din po yung sa WUCAT na resources. So, hindi naman po natin kailangan maging agricultural engineer para mag-practice din po na 'tong mga SLM practices po na 'to. Kasi madami pong resources tulad na po ng sa WUCAT and initiatives po ang BSWM to combat desertification and drought po dito sa Pilipinas. And I'm sure yung iba sa mga binanggit ni Jemar na SLM technologies or methods ay ginagawa na natin. Mga plantita-plantito diyan. Halimbawa yung mulching na sinabi niya na sa pagkaunawa ko, mga dahon-dahon at na nabubulok na or basa na nilalagay natin doon sa mga sa baba ng bawat halaman sa kung saan siya tumutubo at saka dun sa surrounding niyang soil para ma-maintain yung moisture at ma-encourage yung growth ng mga soil nutrients. Crop rotation, malamang ginagawa ng iba sa kanilang mga vegetable gardens. Yung lemongrass pala ay pwedeng pang hedge, no? Hedge plant. Tapos yung structural measures, familiar naman tayo sa rice terraces, hindi lamang sa Ifugao, kundi sa ibang bahagi ng Cordillera na ginagamit ding sustainable land management technology. So, hindi bago yung iba dito sa atin. No? Pwede natin talagang apply kung meron tayong farms natin or gardens. Or, sabi nga ni Berna, pag-aralan natin. We don't need to be agricultural engineers or agriculturists to want to learn itong mga SLM na ito. So, tuloy natin na Burns, the rest of the input or the sharing of Engineer Jemar about SLM. And lastly po, meron po tayong tinatawag ng mga improved village practices. In particular po, yung contour farming. Kanina po, nababanggit ko po yung contour lines. So, through contour farming po, we can establish po yung contour line tinatawag po natin. So, for the contour farming po, it aims to create water retention storage within the soil surface horizon to slow down yung runoff rate o yung pagbuhos ng tubig mula sa taas papunta sa mababang bahagi, giving water the time to infiltrate to the soil. Pwede rin another example po ng improved tillage practice po, yung conservation tillage, either reduce or no tillage to preserve the soil structure, soil fauna, and organic matter po. So for contour farming po, ito po yung ginagamit po natin, yung familiar po sa atin yung A-frame, paghahanap po ng contour line. So ayan po yung ginagamit po natin to establish yung contour lines and yung contour farming po natin. Nangyari, pag gumamit po tayo ng A-frame, yung mga linya po
po na ito, may establish po natin, yan po yung mga magkakaparehas elevation. And kapag existing po yung cultivation po sa area, iniiwasan lang po na ma-cultivate yung in-establish na contour lines at doon po tayo maglalagay ng mga vegetative barriers na nabanggit po natin kanina po. Yan. So through this, iba't ibang mga practices po, yung soil fertility management, runoff management, and soil erosion control, improve vegetation and cover, and improve tillage practices, maaari natin ma-achieve po yung increase in soil protection and improvement. At the same time po, napopromote po natin yung crop diversification as well as po sa putong climate change adaptation strategy po. And with that po, we aim to achieve yung healthy and productive soils na ang goal naman po ay makatulong sa agricultural productivity and improve income and livelihood po ng ating mga farmers po na. And yun lang po yung mga nabanggit ko nina, yung mga example lang po siya ng mga sustainable practices po. And alam po natin na marami pa na sa buong Pilipinas ang gumagawa at through dun sa ginagawa po namin ng PRRM na consultation workshop, nagbabahagi yung mga CSOs po natin, mga partner po natin on the ground ng mga ginagawa po nila, mga sustainable land management practices po. And napakaganda po na marami po ang kailangan po at mas dagdagan pa po natin yung ating mga pag-promote po nitong sustainable land management. And kasama po sa through the implementation, may ginagawa din po tayong mga capacity building and farmers training para mas maunawaan po ng ating mga farmers kung ano ba yung binibigay nating o kinikwento nating proyekto po. Meron din po tayong mga awareness efforts po regarding sa land degradation and pagkapahalaga ng ating mga kalupaan po. And meron na rin po tayong mga develop na mga knowledge management materials. So meron po tayong compendium po, yung Philippine Case Studies on Sustainable Land Management Approaches Technologies. Nandun din po yan sa website ng WOCAT. Nag-document po tayo ng mga sustainable land management po. So, yung mga nandiyan po sa libro, yun po yung mga na-document po natin po. And ginawan din po natin ng mga IEC materials ito. At the same time, multimedia production po. And yan po, meron po tayong de-develop na PhilCat website. Using this link po, although minsan medyo mabagal, pwede po nating i-search po dyan yung mga different SLM practices na na-document po through the PhilCat project po. And meron din po tayo dinevelop na ginawang AVP po, yung Conserving Soil Together, noong 2022 po to give as our campaign for the sustainable land management or soil conservation po. Muli po, lupa tubig ay ingatan, pangalagaan po tungo sa maunlad ng agrikultura at kabuhayan. Maraming salamat po. Thank you din kay Engineer Jemar sa pagbahagi niya sa atin ng kahalagahan ng SLM methods, initiatives, dahil ito ay isang paraan na maantala o maiwasan pa nga ang drought and desertification sa ating kalupaan. Yung nabanggit namin kanina ni Berna na WOCAT, yung World CAT, meron din palang Philippine version, yung PhilCat na SLM. So yun, mas sangkop sa ating context, yung mga technologies na pwede nating mahanap dun sa PhilCat na website. No, Berns? Yes po. And siguro dagdag ko lang din itong sharing din po ni Engineer Jemar. Sana po ma-share natin sa mga kakilala natin. Like, hindi naman po kailangan na farmers yung pag-share natin, kundi yung mga may lupa or nagbabalak bumili ng lupa at yung mga nangangalaga ng lupa ng iba at pati din po yung mga small plantito and plantita natin na kaharap yung lupa. And in fact, even other individuals, halimbawa mga teacher, mga nasa paaralan, na pwedeng magbahagi ng mga ganitong kaalaman. Sige, Berns, tuloy mo. Yes po. And kasi po kapag na-share natin to sa iba na ma-share to sa iba't ibang sektor at iba't ibang
age levels na mga Pinoy, like mahalaga po 'to na isa sa mga mapag-usapan at isa sa mga maibahagi po talaga sa mga kabataan, especially ngayon. And magkaroon sila ng ano, ng awareness at pakialam sa paligid, kung anong nangyayari, paano dine-develop yung lupa ng kapitbahay, yung kalsada diyaan. And then ano yung Oo. impact nun sa overall environment natin and the biodiversity of the Philippines. And pati na rin po doon sa hanapbuhay po ng ating mga farmers na minsan kasi mga farmers po natin is wala sila sariling lupa pero nangangalaga po sila ng lupa ng iba. So, having that kind of encouragement and conversations with them na alam mo yun, mapanatili yung agricultural land natin at hindi na siya ma-develop pa ng kung ano-ano pa like industrial, maging industrial land or maging, target siya ng ano, ng ibang mga, Ng ah conversion. yes, opo, na pinaplano. Actually yun ngang sinabi mo, Burns, 'no, yung binanggit ko rin na yung teachers puwede rin and students sa mga eskuwelahan puwede ring pag-usapan ito. Maalala ko nung elementary ba or high school or whatever, 'di ba pinag-aralan naman yung the soil nutrient cycle, tama ba yung naalala ko? Basta yung kung paano ba ano ang makeup ng ating soils at paano yun nga yung pag-alaga. Pero parang in passing lang yun, eh, 'no, yung mas maganda rin sanang may real life or hands-on experience tapos, kuwentuhan sa iba pang kasama sa bahay o kasama sa school o kasama sa community like farmers 'no. Sa mga kunyari, mga schools na puwedeng mag-imbita ng mga magsasalita, puwede tayong mag-imbita ng magsasaka na talagang nagtatanim sa lupa, nagbubungkal ng lupa, humahawak sa lupa para sila din yung magbahagi sa mga bata, sa mga estudyante ng kanilang karanasan. Kasi iba din yun, eh. 'Pag sa ano naman, sa mga katutubong komunidad o indigenous communities, parang natural, normal na tinuturo na, hina-hand over yung knowledge, sa mga anak, sa mga mas batang henerasyon, yung gano'ng knowledge na at puwede ring ituro sa schools. So, maraming paraan na puwedeng ipamahagi at ipamana yung ganitong kaalaman. At sabi mo nga, Burns, tayo yun din tayo daw, tayong mga bata ay maging observant din sa ating paligid. Hindi lang observant, maging inquisitive, magtanong-tanong, 'no? Dahil diyan tayo matututo kung ano yung nangyayari sa paligid, sa lupa, ganyan. Lalo na kung ano, araw ng drought and desertification, yung June 17 tungkol sa lupa. Sige, Burns, ano pang next natin? Ayun, at ang, maliban po kay Engineer Jemar, meron din po kaming our very own na magsasalita rin po. And siya po ang aming project officer dito po sa Philippine Rural Reconstruction Movement. And, si Sir Charlie Raso po ay magbabahagi po ng PRM stories on combating land degradation na naibahagi na rin niya po sa amin at gusto din po namin ibahagi sa inyo kung ano yun po yung ibinahagi sa amin ni Sir Cha na parang report. Ano na ba ang nagawa rin po ng PRM in terms of this SLM practices and combating to the desertification and drought po dito sa Pilipinas. Kaya ayan po, ako naman po ang mag-share ng screen. And Ito po sa PRM, sa maraming taong sa maraming proyektong isinagawa simula noong mga huling dekada, halos ito po yung mga approaches na tinutungtungan ng PRM para isagawa ang SLM. Unang-una, meron tayong tinatawag na CBFM o yung tinatawag na Community-Based Forest Management. Pangalawa, yung tinatawag na ODIFS, binanggit na rin po yan kanina, Organic Diversified Integrated Farming System. Pangatlo, yung CBCRM o Community-Based Coastal Resources Management. Ito naman yung especially for SLM Bakawan ang tinutukoy natin dito sa pagpaparami niyan.
at pagko-conserve ng ating mga mangroves sa ating mga coastal areas. At ang pang-apat, yung seed saving and conservation na approach. Pang-lima, yung agroecological tourism. And then meron din tayong ecological solid waste management na talagang may malaking contribution doon sa sustainable land management. At panghuli po yung tinatawag na permanent agriculture o permaculture. Meron lang po akong ilang mga photos na nilagay para lang po ito pong Organic Fields Support Project with DA. Medyo matagal na po itong nangyari, pero ito po yung isang malaking proyekto na in partnership with the Department of Agriculture na kung saan mas RI ang pinopromote ng proyektong ito. So marami pong areas na itong project na ito. Bataan, Bicol, so meron tayo dyan sa norte. Basta marami po yan, mga nasa 10 areas po yan. Sige po, next. Ito naman po yung 2016 project SUSAG for Indigenous People doon sa Upper Sierra Madre, na kung saan tinulungan natin yung mga IPs na mga natin doon, farmers natin doon na ng likas kayang pagsasaka, pagtatanim ng mga gulay, fruit-bearing trees, at mga mismong mga indigenous trees doon po. Sige. Next, please. Ito po naman ay yung isang larawan mula doon sa Nueva Vizcaya na kung saan merong agroforestry nangyari, proyekto na isinagawa po doon couple of years ago po. Next, please. Nagko-contour din po ang ating mga kaibigan magsasaka sa Nueva Vizcaya. Ito naman po ay nandito po ang ating isang kasama, si Kasamang Tirso. Meron din pong programa doon na isinagawa tungkol doon sa agroforestry sa Camarines Sur. Mga nursery establishment po ng at sa kasunod pong picture na ito po yung kasalukuyang isinasagawa dito sa Cavite. Meron po tayong ODIPS o diversified farm dito at may konsepto ng permaculture na gusto naming gawin sa loob po ng Global Partnership Center dito sa Silang, Cavite pa. Yeah, please. Ito naman po ay isang mangrove nursery establishment na ginawa po sa Negros Occidental. So maraming mangroves po ang pinatubo para mas matamnan ng mga bakawan ng ating mga areas doon sa Negros na medyo kailangan na ng rehabilitation. Sige po. Yan. Ito naman po ang larawan ng mga magsasakang partner natin doon sa CBFM project. Ito naman po ay nasa Eastern Samar. So, katuwang dyan ang DNR at iba pa mga agencies para doon sa proyektong ito na pagpapalago o pagpapaganda ng kalupaan at iba pang areas doon na pwedeng tamnan. Sige po. Isa pong larawan ng MOU signing with LGU and the DENR. Ito po yung proyekto naman sa Eastern Samar tungkol pa rin po sa CBFM. So makikita natin sa kanang larawan, nag-nursery pa rin po sila ng mga mangroves at iba pa. Sige po. Kanina po nabanggit yung kababaihan. Noong nakaraang taon, ang PRRM po ay sagawa ng proyekto na babae po at kababaihan po ang nagmaneho ng proyekto. Ito po ay sinagawa sa Nueva Ecija at sa Marinduque kung saan talagang involved ang ating kananayan para mag-implement ng organic vegetable farming sa kanilang mga backyards at sa community. Sige po, please. Ito po, nabanggit na rin po kanina, SRI, patuloy na pinopromote ngayon, mga kuha mula sa Nueva Ecija, Bataan, Bicol at saka sa Cotabato. Sige po.
Ayan, nabanggit ko rin po kanina, patuloy pa rin na isinasagawa ang pag-promote ng ganitong klaseng teknolohiya na kung saan talaga farming ang isinasagawa ng ating mga partner farmers sa baba. Tinuturuan sila kung paano gumawa ng natural concoctions, paano gumawa ng organic fertilizer. Next po. Ayan, ito po yung ongoing. May ongoing po tayong proyekto sa Cotabato. Nandito po yung ating mga kasama from Cotabato na kung saan nag-establish merong climate smart agriculture project with the Liguasan-based, Mars-based farmers na kung saan ito isa sa mga ginawa nila doon na I think makakatulong talaga doon sa SLM. Yung pag-establish ng demonstration farm, pagtutulong mga farmers, technologies na available at pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pag-promote ng organic farming doon sa Cotabato. Next please po. Kaya nabanggit na rin po kanina ni Sir Rolly, ang PRL po ay ng GS Philippines na kung saan pinopromote po natin dito yung third party certification na hindi na kailangan gumastos ng malaki ang farmer para ma-certify siyang organic producer at through PGS sana mas makatulong pa tayo sa mga kaibigan natin magsasaka na on production, not only in production but for marketing na they can produce organic talaga na certified at yung kanilang kabuhayan naman ay gumaan-gaan at gumanda-ganda through this type of guarantee system. Sige po, next. Salakuyan po ang PRM GPC dito sa Cavite ay meron tayong seed banks na kung saan pinipreserve natin yung mga fruit bearing trees, native trees at saka iba pang mga heirloom varieties na maaaring makatulong sa ating mga partners through siguro seed sharing, etc. para ma-promote pa rin yung pag-establish ng sarili nilang community banks para sa sustainability, lalo na pag may mga disasters. So yeah, nabasa ko lang din na sa paghihil ng ating land dahil medyo degraded na po at 37%, sabi nga po kanina sa ulat, huwag na natin siyang patagalin. So siguro mas yung ating collaborative efforts, the government, CSOs in the other sectors magtulungan na isang SLM in a stable way. Next po. Last slide po siguro yung yan. So yung sabi ni Paul McCartney, idol ko, there must be a better way to make the things we want. A way that doesn't spoil the sky or the rain or the land. So dito po nagtatapos ang aking presentasyon. Sana po ay nakatulong po ako para mas i-promote pa natin yung sustainable land management sa ating bansa. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Salamat din kay Charlie. Ito lang po ay sharing ng PRRM pero doon po sa aming partnership sa BSWM ay marami pa pong ibang NGOs at sa mga farmers associations ang nag-share, ang nagbahagi ng kanila ring mga karanasan sa sustainable land management initiatives. Burns, yung may isa pa tayo na video ng DA, BSWM. Parang may enough time pa tayong ipalabas siya unless may share ka pa? Wala naman na po. Ang ano lang po sa akin is, yun din po yung talaga kagandahan sa PRM na community-based po talaga yung target na gusto nating matulungan. And especially like the farmers, the fisher folks. And lagi po nabanggit na po ni Engineer Jewar kanina, nabanggit na naman po ni Sir Cha kanina na hindi po talaga hinihiwalay ang katubigan sa usapin po ng kalupaan.
Ayan po. Totoo, totoo. Oo. Ngayon, bago natin i-show yung short video ng DABSWM, dahil pa-ending na to, yun na yung last natin show. So ngayon ay magpasalamat na tayo sa ating mga kasama sa Senior City ulit, sa original host, si Sir Ed at si Ma'am Girly, sa ating tech support, si JM, si Cassandra, sa ating pong social media support, si Andy Javier na nagsasagawa po, nag-edit po ng ating mga videos at gumagawa ng posters. Salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito. Burns, paalam ka na rin bago natin i-show si video. Yes po, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. At very short and sweet po. So, ito na po ang video. Thank you po. Thank you po. Ang lupa ay kayamanan. Ito ay sumusuporta sa kalikasan, infrastruktura, kabuhayan, at higit sa lahat, agrikultura. Mahigit 70% ng ating pagkain ay nagmumula sa lupa. Kaya naman, ang malusog na kalupaan kasama ng tubig ay maituturing na pangunahing sangkap sa progresibong agrikultura at maunlad na pamumuhay. Subalit, hindi natin namamalayan na itong kayamanan na ito ay unti-unti na palang nauubos. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 37% ng kalupaan ay degraded o nasisira. Dahil sa pagdami ng populasyon kasabay ng konbersyon, ang ating agrikultura at kalikasan ay naisakripisyo upang ang mga karagdagang pangangailangan ay mabigyan ng tugon. Dahil rin sa kawalan ng sapat na kaalaman, marami sa ating mga magsasaka ang gumagamit ng mga impraktikal na pamamaraan sa pagtatanim. Yung mga damo namin na nilinis namin sa aming area, sinunog namin. Ang uri ng pag-aararo ay paakyat panaog. Kaya kapag dumating ang malakas ng ulan, bumababa ang lupa. Kaya ang sustansya ng lupa ay nawawala sa bandang itaas. Ang gusto lang namin ay kumita sa mais. Kaya tanim lang kami ng tanim ng mais. Magamit ng sobrang abono at nag-i-spray ng sobrang pesticide at herbicide. Idagdag pa rito ang epekto ng malakas na pag-ulan o sobrang tag-init dulot ng climate change. Ang solusyon sa suliraning ito, soil conservation. Ang Bureau of Soils and Water Management katuwang ang iba pang mga stakeholders tulad ng iba't ibang Farmers Association, DA Regional Offices at LGU ay sama-samang pinapalaganap ang iba't ibang teknolohiya at pamamaraan ng soil conservation upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga kalupaan. Sa pamamagitan ng mga ito, mababawasan o mapipigilan ang soil erosion. Mapapaganda din ito ang vegetation ng isang kalupaan. Nakakadagdag suporta sa pagbibigay ng sustansya sa lupa. At katuwang sa pagpapalaganap ng crop diversification. Ang mga teknolohiyang ito rin ay ilan sa mga climate change adaptation strategy. Sa kasalukuyan, ang mga teknolohiya na ito ay ipinatupad na sa iba't ibang lalawigan sa ilalim ng mga proyekto at programa
ng BSWM Soil Conservation and Management Division. Ngayon at nakakapag-ani na kami ng mga itinanim namin na saging at mga kwan. Nagkakaroon pa kami ng mga added income para sa aming pamilya. Malaking epekto ang contour farming sa aming magsasaka, lalong-lalo na sa mga dahilig na lupa. Dito napapanatili ang aming sakahan na maayos at hindi ganong mahirap mag-araro ng lupa. Napakarami po nilang naituro sa akin ng mga modern technology po sa pamamaraan kung paano ang tamang pagtatanim, ang tamang pagsukat ng pananim, lalo na po sa mga bulubundukin. Naranasan ko po na actual sa aking mga tanim na nakakapigil po talaga ng soil erosion yung contouring procedure ng pagtatanim. Kasi po, magkakaroon ng tanim yung mga gilid ng burol, instead po na madala sa ibaba, mapipigil po yun ang mga contour ng mga halaman. At dahil po dito, ay kumita po kami. Lahat po kami ay nakapag-ani mula sa saging at pinya. Kagaya po noong isang taon ay naapektuhan po kami ng mahabang tagtuyok at sobrang tag-ulan. At dahil dito, napakababa ng aming produksyon sa mais na halos luging-lugi na po kami. Buti na lang at marami kaming na-harvest na pinya na kumita kami ng malaki, ganun din po sa saging na nakapag-ani ng ilang sako at kumita kami ng malaki. At dahil po dyan, ay hindi ko naramdaman ang pagkakalugi ko sa mais. Hindi pa dito natatapos ang ating paglaban sa pagkasira at pagkaubos ng produktibong lupa sa ating bansa. Dapat pa nating palawigin ang ating aksyon sa pagpapalaganap at pagpapatupad ng mga teknolohiya at pamamaraan sa soil conservation. Kailangang itaas ang kaalaman at kamalayan hindi lamang ng ating mga magsasaka, kundi ng iba pang mga sektor tungkol sa usapang lupa at agrikultura. Sapagkat ang lupa ay kayamanan na dapat nating ingatan. Dumating din dito BSWM, kami binigyan ng iba't ibang mga pananim. Kami tinuruan paano kunturin ang mga Arianas loop para matamnan, di masayang at mapakinabangan. Nagsimula kaming magtaniman, lansones, durian, banana,
kapi at kakao, may abono pa at saka similya, para naman ito pangdagdag na kita, habang ang aming mga prutas ay mga maliliit pa. Bye po. Sa susunod ulit.